pagtingin sa kanila ay mga alila o mga alipin. Dapat tingnan natin sila as manggagawa. So, manggagawa o worker, sila ay may mga karapatan, may dignidad. Sa ilalim ng batas, nangunguna sa mga karapatan at pribilehiyo ng mga kasambahay ang pagbabawal sa pamamangtrato. Kailangang magkaroon ng employment contract sa pagitan ng kasambahay at amo. Di dapat bababa sa 2,500 pesos kada buwan ang minimum wage sa Metro Manila, 2,000 pesos sa covered cities at first-class municipalities at 1,500 pesos sa iba pang mga bayan. Sagot ng employer ang SSS, PhilHealth at pag-ibig. Maliban na lamang kung 5,000 pataas ang sinisweldo ng kasambahay. Pero ayon sa isang human rights activist na si Atty. Charito Planas, hindi na nakalimutan isaalang-alang sa batas ang kakayahan ng employers pagdating sa pagpapasweldo at pagbibigay benepisyo. Kailangan ng kasambahay sa bahay. Kaya mag-sweldo na ng ibigay sa buwan. Pero makakatang nakakaaral. Paano mo mabibigyan ng napakalaking sweldo? Wala nang kukuha ng kasambahay. Di mawawala ng tiyak. Medyo mabigat nga raw para sa mga employer na tulad ni Jones Florentino ang pagbibigay pa ng mga benepisyo sa kasambahay. Dalawa ang kanyang kasambahay na 3,000 piso ang sweldo ng bawat isa kada buwan. Mas mataas kaysa sa itinatang minimum wage. Sabihin na natin kung dalawa sila, dagdag na 1,000 sa budget mo sa isang buwan, medyo malaki na din yun para sa amin. Ang parang sa akin lang, sana maganda naman magtrabaho itong mga kasambahay ko. Kaya okay lang sa akin na magtrabaho pa ako ng mas maganda, mas maayos para mabigay ko din sa kanila. Pero sa tingin ng Federation of Free Workers, kakayanin daw ang mga itinatang pasweldo at benepisyo dahil ipinasa ito sa pagsisiyasat ng Department of Labor and Employment nang pinapalakas pa lamang ang batas. Kung nakita namin dito sa Metro Manila ay 3,500 ang average. Ayon sa bonus, siguran na ng kanilang technical working group ang implementing rules and regulations ng kasambahay mo. Lahat daw ng salo upig ng mga employer, kapitindan ng DOLE. Reza Zafra,